Sunday morning, knowing Jesus Christ more. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Alam nyo, walang mas sasarap na pakiramdam kaysa gumising sa umaga na alam mong may dakilang lumikha na nagmamahal sa atin. Ang linggo ay hindi lang basta araw ng pahinga. Ito ay espesyal na panahon para lapitan ang Diyos at makilala natin pa ng lubusan si Hesus Kristo. Habang tahimik ang paligid at payapa ang ating isipan, samahan natin ang Diyos sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Kapag mas nakilala natin Siya, mas naiintindihan natin kung gaano tayo kamahal at kung gaano kadakila ang Kanyang mga plano para sa ating buhay. Sa Kanya natin makikita ang tunay na pag-asa, kapayapaan at ligaya. Kaya ngayong umaga, buksan natin ang ating mga puso. Hayaan natin Siya ang manguna at magiging sentro ng ating araw. Mas kilalanin pa natin Siya, mas damhin ang Kanyang mga presensya at mas maramdaman ang Kanyang grasya. Narito ang mga pagbasa sa Biblia ngayong Abril 19, 2026, ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay sa wikang Tagalog. Mga ka-Doers TV, mga kapatid, mga kaibigan, ipahintulot na ibahagi natin ang mga pagbasa sa araw na ito. Mula sa Biblia, ang unang pagbasa ay mula sa mga gawa 2:14, 22 hanggang 33. Tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita sila ng malakas. Mga kapatid na Hudyo at kayong lahat na naririto sa Jerusalem, pakinggan ninyo at unawain ang sasabihin ko. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Si Jesus ay taga-Nazaret at isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga dakilang gawa, kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Ayon sa itinakdang plano at paunang kaalaman ng Diyos, Siya ay ibinigay at sa pamamagitan ng mga kamay na masama ay iyong ipinangako sa krus at pinatay. Ngunit binuhay Siyang muli ng Diyos, pinalaya mula sa hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaring Siya ay manatiling bihag nito. Sinabi nga ni David tungkol sa Kanya, "Lagi kong nakikita ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat Siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking diwa. Maging ang aking katawan ay mananatili sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa kaharian ng mga patay, at hindi mo hayaang mabubulok ang iyong banal. Ipinakita mo sa akin ang daan patungo sa buhay. Pupunin mo ako ng kagalakan sa iyong presensya." Mga kapatid, malaya akong masasabi sa inyo na ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing, at ang kanyang libingan ay nandito pa rin sa atin hanggang ngayon. Ngunit siya ay propeta at alam niyang nangako ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng sumpa na mula sa kanyang lahi ay may uupo sa kanyang trono. Dahil dito, nakita niya ang hinaharap at nagsalita tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo na hindi iniwan sa kaharian ng mga patay at hindi rin namatay ang kanyang katawan. Ang Hesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi nito. At ngayong iniluklok na Siya sa kanan ng Diyos at tinanggap ang ipinangakong banal na Espiritu mula sa Ama. Ibinuhos Niya ito sa atin gaya ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Mga kaibigan, ibabahagi din natin ang pangalawang pagbasa na mula sa 1 Pedro 1:17 hanggang 21. Kung tinatawag ninyong Ama ang Diyos na humahatol ng walang kinikilingan ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may takot sa Kanya
habang kayo'y nasa daigdig na ito bilang mga dayuhan. Alam ninyong hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minamana o minana ninyo sa inyong mga ninuno, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, na gaya ng korderong walang dungis at kapintasan. Siya ay itinalaga ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan, ngunit ipinahayag lamang sa mga huling panahon para sa inyo. Sa pamamagitan niya, kayo ay sumasampalataya sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at nagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Mga kaibigan, ang tungkol naman sa Ebanghelyo mula sa Lucas 24:13 hanggang 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad patungo sa isang nayon na tinawag na Emmaus, na may layong halos 11 kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang lahat ng mga nangyayari. Habang sila ay nag-uusap at nagtatalakayan, lumapit si Jesus at sumama sa kanila. Nakita nila siya, ngunit hindi nila nakilala dahil may pumipigil sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo?" Tumigil sila at malungkot ang kanilang mga mukha. Sumagot ang isa, na ang pangalan ay si Cleopas, "Ginoo, kayo yata ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam ng mga nangyari roon nitong mga nakaraang araw." "Anong mga bagay?" tanong niya. Sumagot sila, "Ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Ibinigay siya ng ating mga punong pari at mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at ipako sa krus. Umaasa sana kami na siya ang magpapalaya sa Israel. Ngunit bukod rito, ngayon ay 3 araw na mula noong nangyari ang lahat na ito. May ilang kababaihan naman sa aming grupo na gumulat sa amin. Pumunta sila sa libingan kaninang madaling araw at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Bumalik sila at nagsabing nakakita sila ng mga anghel na nagsasabing buhay siya. Pumunta rin doon ang ilan sa amin at nakita nilang totoo ang sinabi ng mga babae. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong mga mangmang at magbabagal na maniniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang pagtiisan ni Kristo ang lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At mula sa mga isinulat ni Moises at ng lahat ng propeta, ipiniliwanag niya sa kanila na lahat ay nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili." Nang malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan, nagkunwaring magpapatuloy pa si Jesus. Ngunit pinilit nila siyang manatili at sinabi, "Manatili po kayo sa amin sapagkat gumagabi na at malapit nang lumubog ang araw." Kaya pumasok siya upang manatili sa kanila. Habang kasama nila siya sa hapagkainan, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-pirahan niya o pinagpira-piraso ito at ibinigay sa kanila. Nang mga sandaling iyon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. Ngunit bigla na lang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba't nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag ang kasulatan?" Agad silang tumayo at bumalik sa Jerusalem. Naroon ang 11 apostol at ang kanilang mga kasamahan, at sinabi nila, "Tunay na muling nabuhay ang Panginoon at nagpakita kay Simon." Isinilaysay nila din ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus. Nang magpira-pirahan o
pira-piraso niya ang tinapay. Mga kaibigan, ang mensahe sa unang pagbasa, si Jesus ay buhay at nasa kanan ng Diyos Ama at siya ang nagbigay sa atin ng banal na Espiritu. At mula naman sa pangalawang pagbasa, alam na ng Diyos ang gagawin ni Jesus bago pa man likhain ang mundo at ipinahayag niya ito sa huli para sa ating kaligtasan. Dahil dito, ang ating pananampalataya at pag-asa ay dapat nakatuon lamang sa Diyos. At ang aral naman mula sa Ebanghelyo. Madalas, kasama natin si Jesus sa ating paglalakbay sa buhay pero hindi natin siya agad nakikilala. Nakikilala at nararamdaman natin siya kapag binabasa at pinakikinggan natin ang kanyang salita. At lalo na kapag tayo ay nagkakaisa at nagbabahagihan tulad ng sa huling hapunan o Eucharistia. Ang lahat ng pagbasa ngayon ay nagtuturo ng isang bagay. Si Jesus ay buhay. Siya ang ating kaligtasan at sa Kanya natin makikita ang tunay na kahulugan ng buhay. Narito ang mga talata sa Biblia tungkol sa pasasalamat, papuri at pagmamahal sa Diyos. Tungkol sa pasasalamat mula sa Salmo 107:1. O magpapasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At sa 1 Thessalonica 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, kayong mga kay Kristo Jesus. At mula sa Salmo 136:1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At tungkol naman sa pagpupuri, mula sa mga awit 145:1-2, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking inihaya, di ko titigilan magpakailanman ang magpapasalamat. Aking papurit pasasalamat siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. At tungkol naman sa pagmamahal sa Panginoong Diyos, mula sa 1 Juan 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Mga ka-Doers TV, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong oras na nilaan para sa pakikinig at panonood sa ating vlog sa araw na ito. Maraming salamat po at ang masasabi ko para sa inyong pagtiyaga. Thank you and bye-bye! See you again on our next vlog. Kapayapaan para sa lahat. God bless us all. Once again, I say bye-bye and thank you.